Hello, good morning kayo dyan. O ganun yun. O ako'y lalaga ako ng manok para sa aking mga taso. Ito kasi binili ko nakaraan sa grocery. Sa supermarket kasi ako bumibili ng chicken para sa ganun sigurado akong walang daya sa kilo. Mga ganun bagay. Wala nang dagdag sa mga presyo, kung ano yan na lang nakita mo na nandoon, yun na yun, ganun bagay. So eto, pag binili ko siyang isang buong manok, papahiwa-hiwa ko yun. Tapos, hiwa-hiwalay ko siya. Bawat luto, hiwa-hiwalay na, para budget tayo. So eto para sa mga taso ko. Ilalaga ko to para sa mga taso ko. So yung hati nito, ilalaga ko siya. Sabay-sabay ko siyang ilalaga, pero tanggalin ko yung sa mga taso para ulam nila ngayong umaga. At lalagay ko sa pansit namin. Ganun lang mga bagay. Kailangan nating mag-budget. Hindi yung one day millionaire tayo na kumbaga ngayon may pera, ubusin mo lahat ng pera mo, tapos kinabukasan wala ka ng pera. Ang tawag doon ng tatay ko, one day millionaire. So, hindi ganun mga bagay na ginagawa natin sa buhay. Kailangan matuto tayong mag-budget. Kung may dumating na pera, i-budget mo na. Ihati-hati mo na kung saan nararapat. Tapos, kailangan may ibubulsa kayo. Kumbaga, may isa-save kayo. Ganun pa bagay. So, ganun talaga ang mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Hindi na yung pag may dumating pera, ay sige, punta tayo sa ganito, ay sige, kain tayo, ay bili tayo ng ganito. Hindi na yung pwedeng ganon. Kasi pag halimbawa may emergency, o kamukha nung pandemic na dumating, di ba? Lahat tayo kampante, kasi wala namang dumating. Kasi, ay sige, pag dumating na pera, o sige, gastos, wagdas, o biglang nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng lockdown, o ano ngayon, o ngayon, kailangan natin mag-budget. Mag-budget tayo para kung sakaling may dumating, hindi naman natin dinadasal na may darating, pero be ready lang, di ba? Pag may dumating, hindi tayo mga problema sa mga ganung bagay. So, kailangan, pag mayroon, kailangan magtipid kayo mga kabataan. Kailangan magtipid. Nung bata ako, hindi marunong magtipid. Sa bago, wala talaga akong titipid. Wala talagang pera. Pero, alam niyo yun, pag may dumating, bili dito, bili doon. Pag wala nang maaasahan. Diba? So, ngayon, habang tumatanda ako, habang pataas ang edad ko, kaya pala ang nanay ko dati sa akin, sabi, magtipid ka. Pero, ang nanay ko palang nakakaalam. So, ngayon, habang tumatanda na rin ako, nanay na rin ako, at the same time, lola na rin. So, yun na yun. At yun na pala yun ang sinyalis ng pagiging, mo sa mga bagay-bagay. Kumbaga. So, kailangan natin magtipid. So, ganun ang gagawin ninyo pag halimbawa bumili kayo ng mga baboy, ng mama na, kasi bawal na sa amin ng baboy. Ito lang nga ang binili kong ground na baka, kasi nga kailangan natin ng gusto ng aking hubby mag-burger. Pero hindi ito kinakain ko kasi bawal sa akin. So, sa kanila lang dalawa ng anak ko to. So, ako, chicken lang talaga. Chicken, isda, mga ganun bagay. So, pag bumibili ako, hinahati-hati ko na siya. Ganun siya. Hinahati-hati ko na siya. Tapos, pinipreser ko siya ng dry. Pinipreser ko siya. Kasi since 3 lang kami, plus 3 aso, yung mga aso, kahit isang peraso lang, hati-hatiin mo, i-mix mo sa may amoy-amoy lang na chicken. Kasi mga aso, pag walang amoy na chicken, hindi sila kumakain, nag-hunger strike. So, isang piraso lang ganyan, hati-hatiin mo yun sa pagkain nila, o basta lang may amoy na chicken, kakain nila. So, ang nagawa ko, hinahati-hati ko siya. Yung tatlo, kumbaga, yung isang buong manok, since malaki naman siya, kasi since Magnolia naman ang binibili ko, so malaki siya, piraso, sa isang buong malaki. So, ginagawa ko, 3 part yun. 3. So, sa 3 yun, 3 araw na sa amin yun. Ganun ba bagay?
kailangan natin magtipid. Ako talaga dati, nung bata ako, alam mo yun, nung nabibingi ako sa nanay ko, magtipid. Ngayon, pareho na ako ng edad ng nanay ko dati. Doon ko na-realize, kaya pala. Kasi ang dami nang dumating sa buhay na problema, na emergency, na walang nangyari. Puro, nasaan na? Bakit din tulad ng pandemic, di ba? So, nung pandemic din ako natuto. Kasi nga, kung hindi pa nag-lockdown at hindi pwedeng lumabas, hindi pa ako natuto. So, yung pandemic, ang daming natuto kasi one week bago makakalabas ng bahay. So, sa isang linggo, pag bumili, boom, bili na. Tapos, ginaganon ko na. Hanggang ngayon, dala-dala ko. So, alam nyo, ang kagandahan sa pandemic na nangyari sa akin, nagkaroon tayo ng disiplina, leksyon sa buhay. So, yun guys, eto yung dala ko ng pandemic. Hinahati-hati ko siya. Yung 2 chicken na binibili kong buo, hinahati ko siya, ginagawa ko siyang 1 linggo. So ngayon, dala-dala ko pa rin siya. So thank you kasi natuto tayong magtipid. O yun lang guys, ako'y marami na talagang sinasabi sa inyo, pero shiner ko lang talaga kasi nga, habang ginagawa ko to, sabi ko, ang dami na palang natutunan natin sa pandemic. Ano? Kasi itong kaugalian kong ganito, hindi naman ito dala-dala dati eh. Dati kasi, pag namalengke ako, isa-isa, ganun, isang araw, ganun. Pero nung pandemic, naglingguhan na ang bili ko. Tapos natuto na ako, kaya pala, kailangan. Tapos nung unang ginawa ko, sabi ko, ay wow, nakakatipid pala talaga. Ang laki ng tinipid. So, hanggang ngayon, dala-dala ko na siya. So, ito na yung ginagawa ko. Ganito na, hinahati-hati ko na siya tayo, nagkarangkakay, gano'n. Hinahati-hati ko na siya sa isang buong manok, since malaki naman yung manok na pinibili ko sa supermarket. Hinahati ko na siya ng tatlo-tatlong luto. 3 araw na yun kasi hindi kami, pag nagluto ako ngayong umaga, ngayong tanghalian, hanggang gabihan na yun kasi ayoko yung magtapon. So, kami lang 3 rito, hanggang gabihan na yung ulam namin. Ganon. Kung mayroon man, kung naubusan man, halimbawa is naubusan, may dumating at naubusan, o di magluto, gulay naman. Ganon tayo, magtipid tayo. Para pag may dumating na emergency tulad ng mga pandemic na yan, tulad ng mga emergency na biglaan na lang dumating, surprise na lang sa ating mga noo, o di may mahuhugot tayo, hindi tayo mga problema. So yun lang guys, makinig sa nanay. At ako'y chismosa na talaga. Bye and God bless.